Balik Senado kanina si Senador Miriam Santiago matapos ang ilang buwang pagpapagamot sa sakit ng lung cancer. Pero agad din siyang nag-walk out kung bakit yan ang inaksyonan ni Mayan Los Baños. Kinailangan mang alalayan si Senator Miriam Santiago papasok sa pagdinig ng Commission Appointments. Palaban pa rin ang senadora. Agad pang ang nasampula ng isang cameraman na maingay daw. Lumabas ka nga. Now, will you make him go outside and teach him manners? There has to be a Ang init ng ulo ni Santiago tila lumala nang makasagutan niya si Representative Rudy Fariñas. Hinarang kasi ni Fariñas ang kagustuhan ni Santiago na ituloy ang kumpirmasyon ng mga ambassador kahit wala pang quorum. Anong quorum mo? Majority of all the members of the committee, Madam, may I ask the COMSEC to tell us what is the quorum in this committee? No, I will not let him tell me. You have no power to tell me what my quorum is. Kaya ang veteran senator napa-walk out. I walk out of this meeting. I'm demonstrating to you what happened. Sa press conference, ipinaliwanag ni Santiago ang naging aksyon niya. I'm very sorry I lost my temper because I'm so sensitive. A cancer patient's 5 senses are extremely sensitive, maybe including brain reaction. And I resent being embarrassed in front of my own committee. Kwento pa ng senadora, wala na ang 80% ng kanyang cancer tumor sa baga, pero hindi pa raw talaga siya magaling. The whole body is painful, like my legs my muscles, my legs, there's bleeding, there's pain, there's depression. Kapag daw tuluyan na siyang nakarecover, posible daw siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2016. At ilan daw sa mga napupusuan niya maging running mate ay sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte o kaya naman si Gilbert Chodoro. Pwede rin naman daw girl power ang tandem vice niya na si Senator Grace Poe. Mamaya magiging Miriam and Grace talaga ito. Miriam Grace sounds so charming. Ilan pa raw sa plano ng senadora ay magkaroon ng part-time job sa isang NGO o kaya magsulat ng libro sa Amerika. Sa October 20, nakatakda ng magbalik trabaho Senadora Miriam Santiago at dumalo sa mga sesyon. Yun nga lang, kailangan daw niyang iwasang ma-stress o magalit o mawala ng pasensya. Bagay daw kasi itong hindi makakabuti sa kanyang kondisyon. Ang iniwan namang CA hearing ni Miriam ngayong araw, nireset na lang ng ibang miyembro. Umaaksyon Mayan Los Baños, News 5. Isinumiti na ng magulang ng pinatay na car racer na si Enzo Pastor ang sagot sa counter affidavit ng itinuturong gunman na si PO2 Edgar Angel. Dito idiniin ng mga testigo ang pulis sa krimen. Ganon din ang asawa ni Pastor at negosyanteng kalaguyo umano nito. Maaksyon si Fritzy Capiat. Laman ng reply affidavit ng magulang ni Enzo Pastor ang salaysay ng 3 testigo. Sa salaysay ni Paulo Salazar na kasama ni Enzo na mangyari ang krimen, narinig daw niya ang pamimilit ni Dalia Pastor na sa C5 sila dumaan papunta sa Clark International Speedway. Nang nasa biyahe na sila ni Enzo, ay ilang beses daw tumawag sa telepono si Dalia para tanungin kung nasaan na sila. Huminto raw sila sa Congressional Avenue at Visayas Avenue. Nang sumulpot ang isang lalaki sa likod at pagbabarilin si Enzo. Nagawa pa raw ni Paulo na titigan sa mata ang sospek. Laman din ng affidavit ang salaysay ng gun for hire na si Alvin Nidwa. Si Nidwa umano ang unang nilapitan ng isang Kapitan Borby Rivera at Inspector Efren Oco para patayin si Pastor. May binantaan daw kasi si Pastor na papatayin kaya inunahan na ito. Pero hindi raw natuloy ang transaksyon. Dahil namahalan si De Guzman at ang mga kasama niya sa hinihingi ni Nidwa na 500,000 pesos. Pinatunayan naman ng kasambahay ni na Enzo ang relasyon ni Dalia kay De Guzman. Kapag umaalis si Enzo papuntang abroad para lumaban sa car race, ay may katext si Dalia na lalaking pumupunta sa bahay. Kinilala niya itong si Sandy De Guzman. Detalyadong ipinapakita na nahuhuli, nakikita, nasasaksihan ng housemaid na nagtatalik yung dalawa. Saan, sir? Sa bahay. Nakalakip din sa reply affidavit ang call log noong gabing pinatay si Enzo. Makikita dito na mahigit 10 beses na nagtatawagan sina Domingo, Dalia at ang gunman na si Angel. Tiwala ang pamilya Pastor na hindi maaapektuhan ang kaso ng pagbawi ni Angel sa mga nauna niyang testimonya. Yung kanyang retraction ay hindi makakaapekto sa kaso dahil may mga ibang ebidensyang nagpo-point out na siya ang gunman, magkakasabwat silang 3 at nako-corroborate ito ng physical evidence. Bukas nakatakdang maglabas ng desisyon ng Department of Justice kung itutuloy ang kaso laban sa mga sospek. Umaaksyon, Fritzy Capial, News 5.
Higit 10,000 bahay ang nawasak nang sumiklab ang bakbakan sa Zamboanga City noong isang taon. Pansamantalang solusyon dito ng gobyerno ang pagtatayo ng transitory houses. Yun nga lang, imbis na ginhawa, tila kalbaryo pa raw ito sa mga inilikas. Umaaksyon si Mon Gualvez. Kung titignan sa malayo, animoy bahagi ng isang normal na komunidad lang ang mga bahay nito sa Masempla, Mampang, Zamboanga City. Ang higit 700 pamilya rito, mga biktimang naipit sa digmaan ng Moro National Liberation Front at puwersa ng gobyerno noong isang taon. Ito ang transitory houses na ginawa ng gobyerno para mabigyan ng pansamantalang bahay ang mga nawalan ng tirahan sa nagdaang Zamboanga siege. Nasa 4 hanggang 5 ang karaniwang bilang ng mga tao nagsisiksikan sa bawat kwarto nitong transitory house. Ang problema, reklamo ng karamihan yung sobrang init na pakiramdam dahil sa baba ng bubong, meron pang iisa lamang na bintana. Kaya naman ang mga tao, karaniwan, namamalagi nila sila dito sa labas para mas makalanghap ng sariwang hangin. Bukod sa siksikan, kalbaryo rin sa mga residente ang pwesto ng itinayong mga bahay. Malapit kasi ito sa dagat, maputik ang kalsada palabas ng komunidad at tanging mga tricycle lang ang nakakadaan. Hirap tuloy ang pagdating ng supply ng tubig. Kaya mahirap lang kami ang kuha ng tubig. Makabili lang kami 2 tubig, mga 2 araw, niinom mga bata. Pagluto naman. Hiling ng lokal na pamahalaan sa mga residente, magtiis-tiis muna. Admittedly, kasi the water district also have limited equipment to transport water. Target umano ng gobyerno na magtayo ng 8,000 permanenteng bahay. Pero nasa 100 at 62 pa lang ang nagagawa. Hindi pa raw kasi dumarating ang kabuuang 3.5 billion pesos na budget sa mga nasalanta. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan na na-delay ang budget dahil daw nagkaroon ng backlog sa mga papeles nila. Mula Zamboanga City, umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. Hola mga kapatid, pasok ang kapatid hawk na si Gerard Garcia sa mga gwapo at machong lalaki nararampas sa Cosmo Bash. Ayan, di ba ang gwapo niya? Unang nakilala si Gerard gamit ang kanyang family name na Season. Pero pinalitan niya ito dahil sa bago niyang sexy image. Tema ng Bash sa September 24 ang Office Hotties. Sino nga naman ang hindi may inspire na pumasok sa opisina pag ganito ang mga katrabaho mo? It's a dream come true. It's a dream come true. It's such an honor to be part of this magazine. I've been waiting for this a long time, so in a way, it's about time. Centerfold at cover naman ang aktor na si Paolo Avellino. Matatandaan na issue si Paolo noong April nang biglang binura sa Instagram ang mga litrato umano nang tinidate niya na si Casey Concepcion. Kamusta na kaya kanilang mutual understanding? Wala na ba talaga? If you're gonna ask me about updates, hindi ko talaga alam. So, kung may gusto kayong tanong yan, siguro it's better to ask her straight. Hindi ko tinanggal yung pictures niya. Iisa lang yung picture niya. Kasi I want my Instagram to just, kumbaga, I want it to be black and white. I want it to be about quotes, about films, and about me. Taray! Eto naman ang kumakalat sa internet, may impostor daw si kapatid Hunk Derek Ramsey. Itinibre ng ilang fans kay Derek sa Twitter na may gumagamit ng kanyang pangalan para mag-alok ng kondo o kaya ay indecent proposal. Inireport na ng aktor sa telecommunications company ang phone number. Pinost pa ni Derek ang number sa kanyang Twitter account para di maggoyo ang kanyang fans. Naging usap-usapan din po mga kapatid noong Cinemalaya Festival ang pagiging todo close na TV5 Princess Ritz Azul at ang direktor ng separado sa si GB San Pedro. Pero ngayon, separated na raw sila. Kwento yan sa atin ni Ritz na di na raw sila gaanong nag-uusap ngayon. Nakapag-isip daw siya na mag-focus na lang sa kanyang career dahil dumadami ang mga sexy magazine offers at TV projects na ibinibigay kay Ritz. Sa ngayon hindi kasi, ewan ko, busy rin siguro kami parehas. Last time, nag-textan lang kami last week. Okay naman kami, wala namang galit-galitan. Para naman sa mga nakakamiss sa Eraserheads, eto po ang good news dahil tampok po sa pilot episode ng TV5 musical na Trenderas ang kanilang mga kanta. Original music arrangement ng Eraserhead songs ang kakantahin ng bida na si Lara Maige at di lang yan mga kapatid. Magpapabuenas din si E-Head's drummer at sandwich frontman Raymond Marasigan ng kanyang acting skills bilang judge. May kantaan din siya sa pilot episode na mapapanood niyo po sa Sabado alas 9 ng gabi. Pero ano kayang kakantahin niya? I've always been singing Apo songs, not on stage, but yeah, I love the Apo.
When I got the project, kaibigan ko yung musical director, sinend lang sa akin, piano lang siya, drums. Tapos song ng Apo with the three divas. Mga kapatid, mararamdaman pa rin natin ang tag-ulan hanggang sa katapusan ng linggo. Makikita po sa metra na tulad ng mga nakarang araw, matatakpan pa rin po ng mga ulap ang halos buong bansa. Ayon po sa Pag-asa, dulot yan ng monsoon trough. Ito po yung dulong bahagi ng hanging habagat na tumatama sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya naman bukas, makakaranas ng light to moderate rains ang Metro Manila, gitnang Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Maulap na panahon naman ang mararamdaman dito po sa Visayas, mga kapatid. Habang ang Davao Region ay posibleng makaranas sa mahinang ulan pagdating po ng hapon. At ito ang binabantayan natin, mga kapatid, isang low pressure area sa katimugan po ng Guam. Ayon po sa Metra, posible kasi na itong LPA o isa pang sama ng panahon mula po sa mga ulap na ito ang papasok sa Pilipinas pagdating ng Biyernes. At posible rin na sa linggo ay tuluyan na itong maging bagyo. Pero maiba tayo, mga kapatid. Nung isang linggo, kumalat sa internet ang larawang ito. Lalaking naka-Amerikana, kinakalikot ang cellphone habang nag-aantay ng istasyon sa tren. Ang mamang ito ay si Didier Burkhalter. Siya lang naman ang presidente ng Switzerland, isa sa mga pinakamamayamang bansa sa mundo. Kita po sa larawan na wala siyang armadong bodyguards, wala nakaabang na limousine, at higit sa lahat, walang media. At ang mga kapwa pasahero, tingnan nyo, parang deadma lang sa kanya. Ganyan sila sa Switzerland. Sa Pilipinas, pagsakay ka lang ng mga politiko sa tren, tila isang nakamamatay na hamunan. At ang presidente, deadma, at pati ang MRT na aberya, sinisisi pa kay Gloria. 13 tao patay matapos mahulog ang isang AUV sa bangin sa Benguet. DILG Secretary Mar Rojas umapela sa mga pulis na sangkot sa EDSA hulidap na sumuko na lang. Alegasyong sangkot sa droga ang mga biktima, iimbestigahan na. Pulis inirereklamo naman ang pambububog sa 2 tricycle driver sa Mandaluyong. Ang pananakit, caught in action. At obispo sa Albay, nakasama sa selfie si Pope Francis. Yan at iba pa sa aming pagbabalik.